Hello everyone, it's me Mark and ako yung nagbabalik muli dito sa aking vlog and I just want to share and update you guys on what's happening with me and I just want to share as well my achievement. Yeah, my achievement and I hope na isupport nyo rin ako sa achievement na to and yan, kung nakikita ninyo, this is from Albany, New York. Yeah, and yun lang gusto kong i-share sa inyo na I am now officially a USRN. I passed my NCLEX exam, my nursing board exam in the United States last June 2024. So yeah, I'm very excited to share with you guys my journey and also I want to share all my experiences and lahat ng mga ginawa ko, kung paano ako pumasa and kung paano rin mag-apply sa mga direct hires and as well as mga staffing agencies para makapunta kayo ng United States. So ngayon gusto kong i-share sa inyo lahat ng mga steps and mga tips. I-share ko sa inyo yon para pumasa rin kayo to be a registered nurse in the United States. And also pumasa ako ng NCLEX while I am working as a full-time nurse in a hospital here in Quezon City. And also, habang nag-work ako, nag-aral din ako talaga. So usually yung pag-aaral ko, sinisingit ko lang siya sa mga off ko at sa bago matulog or pagising ko ng umaga, nagsasagot talaga ako ng mga Q-banks. And before that, before ko i-share sa inyo yung mga nangyari sa akin, so eto, i-share ko sa inyo ang aking certificate. Yay! Diba? So yan, sinishare ko sa inyo yan. So soon kayo rin makakakuha nito, especially mga kapwa ko nurses dito sa Pilipinas. And kung gusto niyo rin mag-take ng inyong exam, nandito ako para i-guide kayo sa mga dapat ninyong gawin at pagkapasa ninyo ng NCLEX, ano pa ba ang mga next steps na dapat nyo rin gawin para mag-apply sa mga hospitals na gusto ninyong applyan sa United States of America. And hopefully soon, yung mga magiging vlogs natin ay magiging mga travel vlogs din papunta ng United States and yung mga gagawin natin doon, pagkuha ng apartment, guys, sobrang excited talaga ako. I-share ko sa inyo lahat yun. And not only that, syempre, i-share ko sa inyo kung ano ang mga materials na ginamit ko nung nag-aaral ako ng NCLEX and also kung ano ang mga process na ginawa ko para mag-apply ng APP, eligibility, and yung pag-schedule ko ng exam and kung saan pwedeng magstay sa Pearson VUE kapag kayo ay mag-exam. Lahat yon sasabihin ko sa inyo at lahat yon i-guide ko kayo para pumasa rin kayo as a USRN. So, ayun guys, kaya sobrang excited ako at ang tagal kong nawala dahil lahat ng mga vlogs ko sa Japan and Korea, hindi ko pa talaga sila na-upload lahat-lahat. Pero, ito, uunahin ko munang i-upload to dahil inantay ko muna talaga dumating ang aking AdSense sa Google dito sa YouTube bago ako mag-upload ng mga videos. So sa mga susunod na vlogs, tuloy-tuloy na talaga yung pag-upload ko sa mga travel vlogs ko. And not just travel vlog, mag-upload din ako ng mga tips kung paano pumasa as a USRN at kung paano mag-apply sa lahat-lahat ng mga nagawa ko and procedures ko sa journey ko sa aking nursing career. I-share ko sa inyo yan lahat guys. Kaya hindi ko kayo papabayaan. Kaya stay tuned and subscribe kayo sa aking YouTube channel para ma-share ko lahat-lahat sa inyo
At syempre, kasama niyo ako sa inyong journey din sa pagpasa ng nursing licensure examination sa US and pagpunta rin ng US. Hopefully soon guys, makapunta tayo ng US. I'm praying for that and sobrang grabe na excite ako sa lahat-lahat ng mga pangyayari sa life ko. And hindi mahirap, ah, hindi hindi madali maging USRN, especially pag kayo ay nagtatrabaho ng full-time sa hospital. Ako, I am working 12 hours per day. So, sa hospital, kaya sobrang haba nung time na yun sa hospital na yun na pinagtatrabawan ko to 12 hours. Pero 2 days or 3 days lang naman ang pasok ko. Then meron akong 3 days, 2 days or minsan 4 days na off. So naisisingit ko talaga yung pag-aaral ko sa NCLEX ko. And of course, number 1 na pinaka-importante, discipline talaga. Discipline and consistency and dedication. Kasi kapag may disiplina kayo, kahit na inaantok kayo sa pag-aaral, tuloy-tuloy pa rin, makinig pa rin kayo ng mga lectures online, magsagot pa rin kayo ng mga Q-banks, ganyan, kahit pagod na pagod kayo from duty. Of course, kailangan nyo pa rin ng rest, 'di ba? So, kaya ako, nagre-rest pa rin ako pagka tapos ng duty, matutulog muna talaga ako, magpapahinga. Then the next day, mag-aaral na ulit ako, makikinig ako ng mga lectures, manonood ako ng lectures, and magsasagot ako ng mga Q-banks hanggang matapos yung off ko. And sometimes, pagkagising ko ng umaga, kahit may pasok ako, magsasagot ako kahit mga kalahati, mga 30 or 40 questions sinasagutan ko. And pag uwi ko ng bahay bago matulog, pampatulog ko, nagsasagot ulit ako ng mga 30 to 45 questions hanggang matapos ko yung 85 questions talaga. And the following day, ang ginagawa ko rin, binabasa ko yung mga rationales dun sa mga sinagutan ko from my previous exams. So, medyo mahirap siya, pero kung meron kayong dedication, magagawa ninyo yon and consistency. Dahil kung hindi kayo consistent, for example, mag-aaral kayo ngayon, then after 2 weeks ulit, saka ninyo babalikan, medyo mawawala siya sa sistema ninyo. And then, mas okay na tuloy-tuloy talaga siya kahit paano, especially kung malapit na yung exam ninyo. So, usually, ako po, nag-prepare ako ng 2 months only sa aking pag-aaral. Pero aside from 2 months, meron pa ako mga previous months na pasagot-sagot ng Q-banks, pagbasa ng mga rationales, sinisingit ko siya. Pero 2 months talaga yun na sineryoso ko yung pag-aaral ko ng NCLEX bago ako makapasa. And ayun, kung goal ninyo talaga makakuha ng ganito na certificate from your state na pipiliin, yun, mag-aral talaga tayong mabuti. And of course, consistency, dedication, and commitment din, isa pa yan. Sobrang importante yon. Kaya kung may goal talaga kayong gustong i-achieve, magagawa ninyo yan. Kung pagsasama-samahin niyo yung mga ugali na yon, and makakapasa din kayo as a USRN. Alam ko nakakapagod maging nurse talaga. Sobrang nakakapagod, sobrang nakaka-drain. Pero para talaga sa inyo to, kapag ka pumasa kayo ng pagiging USRN, sobrang daming opportunities na lalapit sa inyo. Not just working in the United States as a nurse, maraming online jobs as a USRN na mapapasukan kayo. Kaya na mga high-paying jobs din siya. Kaya i-pursue ninyo kung ito yung hinahanap na ninyo na sign para maging USRN. Well, sundan ninyo to, i-follow, i-subscribe nyo ako at hopefully per week or twice a week mag-upload ako kung ano yung mga maibibigay ko sa inyong tips and mga strategies na pwede ninyong gawin para pumasa tayo as a USRN. Yun. Again,
And sa mga susunod ko pang vlog, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga step-by-step procedures sa pag-apply ng ATT, ng eligibility and schedule, kung paano tayo mag-schedule ng exams natin, mga requirements as well, at yung mga babayaran natin, guys. I-share ko sa inyo yun para maging ready tayo kasi hindi lang sa pag-aaral ang kailangan nating i-ready kundi ang ating mga bulsa din financially. Kailangan maging ready tayo sa paghahanda ng ating NCLEX. So ako nga pala guys, DIY lang ako nag-process. Hindi ako naki-affiliate or hindi ako nagpa-process sa kahit anong agencies sa pag-apply ko ng NCLEX exam, sa pag-apply ko rin ng trabaho sa US. Direct hire po ako. Sa lahat ng yun, ginawa ko sa sarili ko lang. Kung gusto ninyong makatipid at syempre iniisip nyo rin ang budget ninyo, mag-DIY kayo. At sobrang dali lang niya guys. Hindi siya mahirap gawin, kaya I suggest kung kaya ninyong i-DIY ninyo guys. Kaya ayun, ituturo ko sa inyo guys kung paano mag-DIY, kaya like and subscribe na dahil sa mga susunod ko pang post aside from mga travel vlogs, i-share ko sa inyo lahat ng mga dapat gawin to be a USRN. Again, it's me, Mark, and don't forget to like and subscribe sa aking YouTube channel. And thank you so much for the support. And abangan niyo ang mga new vlogs ko. Bye!